Magandang gabi rin, Pastor. Okay, nandito naman sa screen. Pwede na kayong sumabay sa 2 Corinthians chapter 6 verses 8 up to 10. Okay, 2 Corinthians chapter 6 verses 8 up to 10. By honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Manalangin tayo. Lord, dalangin namin na patuloy mong samahan ng aming pag-aaral ng iyong salita. Tanglawan niyo po ang aming pangunawa, O Lord, nang sa ganon ang mga bagay na saganang hindi namin kayang intindihin sa sarili namin, ikaw po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan para by the understanding that we receive from you, Lord, magkaroon po kami ng iba yung kalakasan sa aming pamumuhay spiritual. At we pray na ang iyo pong Espiritu ang siyang mangusap sa aming puso upang panghawakan po namin at isabuhay ang iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige na, parang magsilpo. Gusto ko lang kung susugan yung ating pag-aaral nakaraan. At siguro naman may naintindihan nyo na gusto ang ibig sabihin ng paradox. Ano nga ibig sabihin ng paradox? Yung merong tama at mali. Merong tama at mali. Yung tinataas at ibinababa. Okay, so ano yung mga paradox na napag-aralan natin nakaraan? Ayan, yung para taas ka, pakumbaba. Yung meron na, pero wala na, pero magkakaroon pa. Yung hali ng buhay, ano ba yun? Ang sino mang whoever saves his life will lose it. Then the last will be first. Isa pa, the more you give, the more you become rich. Getting exalted by humbling yourself, and then blessed are those who weep, for they shall laugh. Nung na-quote ko ang 2 Corinthians chapter 6 verse 10 last Sunday, lalo pang ang dami palang paradox sa 3 verse lang na ito. Okay, so sa 3 verse na ito, ano-ano yung mga paradox na nakikita nyo? Umpisa natin sa verse 8. Ano yung paradox na nakita nyo sa verse 8? Sige nga. Honor and dishonor. As deceivers and yet. Okay. Tingnan natin. Gusto ko muna kayong bigyan ng konting illustration, ano? Ito yung meaning ng paradox para maalala niyo. Something such a situation that is made up of two opposite things and that seems impossible but is actually true or possible. Okay, noong ako'y 3rd year high school pa, lumayas ako sa amin. Bakit ba ako dinala dito? Hindi ko kasi maintindihan yung papa ko pagdating sa trabaho, ang sipag-sipag ko naman, hindi sa pagyayabang ano ko lang, 1st year high school ako, nagsisibak na ako ng kahoy maghapon. At the age of 13, na ikakabit ko yung motorcycle namin doon sa sidecar na ako mag-isa. Ang dami kong bagay na ginagawa na hindi ko na kailangan utusan, pero pagdating sa nag-aaway kami ng kapatid ko, ako pinapalo. Naiinis ako doon kasi hindi ko kasalanan, hindi ko maintindihan bakit ako pinapalo. So hindi man maikailan na dinamdam ko 'yon. Hanggang sa dumating na yung time na katatapos ko lang maglaba, hindi naman ako mismong naglaba, tumulong maglaba, ako pa yung pinalo. Tapos ako pa sigaw-sigawan layas. Sabi niya layas, di lumayas ako. Napauwi lang ako dahil niloko ako ng kapatid ko na pinauwi daw ako ng papa ko, hindi naman daw galing. Tapos nung nag-usap kami, tinamaan ako dito. Ang hirap intindihin noon, pero noong naging magulang na ako, kaya naman pala. Kaya pala yung mas nakakatanda ang pinagagalitan kasi sila yung mas nakakaintindi. Hindi ko naintindihan yun noon eh. Hindi ko kasalanan, ako pinapalo. So, kapag hindi mo naintindihan ang isang bagay, dinadamdam mo yun at nakakapanghina ng loob.
Ganon din sa spiritual na bagay. Kung may mga pangyayari sa buhay mo, hindi mo maintindihan, panghihinaan ka. Maaaring magdamdam ka sa Lord. Nakaranas na ba kayo na hindi man kayo nagreklamo sa Lord, pero sa palaisipan nyo, nagtatanong, bakit kaya yung hindi nag-church? Ang panay blessing nga. Ako nga yung nag-church, panay pagsubok. Kaya nga sabi ko nakaraan, ano na magsubukin sa kanila kung wala naman silang faith. Pero ang point ko doon, kung hindi mo maintindihan, panghihinaan ka. Ganon din sa paradox. Okay? So, ang aim natin for us to understand biblical paradoxes and for us to yield on God's ways of molding us. Meron akong, nakachat ko yung isang pastor sa Pilipinas na halos nauna lang ng 4 years sa akin sa Pilipinas. Sabi niya, na 24 years na raw siya sa ministry kinabibilangan niya at medyo, ang dami na naming pinagdadaanan. Palibasa kasi naka 9 years lang ako sa El Shaddai, siya naka 14 years na. Kumbaga, name lahat ng pagsubok, halos danas na niya. Pero nasabi ko sa kanya, ako nga din Brad, may rami din akong pagsubok dito. Pero sabi niya, ikaw naman mo, parang sinasabi mo tapos na ang Lord sa atin. Ibig sabihin, kung dumaan man ako ng pagsubok, hindi pa tapos ang Lord sa akin. Kaya nga ang purpose ng pagsubok is para dalisayin. Hindi mo madalisay ang faith kung hindi dadaan sa pagsubok. Ganun din ang ginto, dinadalisay sa apoy. Nasusundan. So, hanggat buhay pa tayo, hindi na wawala yung pagsubok na yan kasi part ng paghuhubog ng Diyos yan. Okay, so una, by honor and dishonor, sabi ni Paul. Pwede ba magkasabay yung honor at saka dishonor? No. Pwede. Kaya nga, paradox eh. Parang imposible kasi magka-opposite sila, pero kung tutuusin, posible. Okay? Kasi ganito yan. As servants of God, or maging believers ka, you will be honored by those who believe in God. Napupurihan ka. Kasi kapwa mo mananampalataya. Pagdating sa mga hindi mananampalataya, sorry ka na lang. Nasusundan ba? Okay, ang malapit pa nito, but you will be dishonored by those of your own household. Kung tutuusin nga, ang una nating persecutor is kasama natin sa ating sambahayan mismo. Kasi pagdating ng panahon, yung nanay at inaanak niyang babae ang magkalaban, ama at saka yung anak niyang lalaki, at yung dalawa at tatlo ang magkakalaban. Kasi own household na yung magkakalaban natin. Bakit? Kasi magkatalo yan kung believers din sila o hindi. Amen? So, tingnan natin ang Mark chapter 6 verse 4. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and in his own home. Saklap yan. Baka sabihin nyo, ano yan, pastor? True to life story ba yan? Pero sabi ni Jesus yan. Bakit kasi sa Mark chapter 6 verse 1, yung mga kamag-anak ni Jesus hindi naniniwala sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng ano yan? Saan kumuha ng karunungan? Kilala natin ano niya eh. Kilala natin ang asawa niya. Kilala natin ang mga kapatid niya. So, hindi nila mapaniwalaan na si Jesus is the Son of the living God. Kasi, sabi nga ni Jesus, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and his own home. Nasusundan ba? So, pwede kang maparangalan sa iba, pwede kang mapurihan sa iba, pero at the same time, may dishonor na kalakip. Package deal yan. Huwag mong piliin yung gusto mo. Nasusundan? Okay, so, pangalawa, by evil report and good report. Ito na naman. Pwede rin magkasabay yan. Kung nagkasabay yung honor at saka dishonor, yung evil report at saka good report. So, when both good and evil report comes at the same time, check the reporter. Baka naman hindi ikaw ang may problema. Tinignan mo kung sino yung nagdala ng balita. Okay? May papakita akong verse sa inyo. Sa 2 Samuel 18:27, noong time kasi na yon, may mga watchman. Saan nakapesto yung watchman? Sa tower. Ang ginagawa ng watchman is sila yung nagmamanman kung mayroong mga intruding na enemies. Sabi dito, so the watchman said, I think the running of the first is like the running of Ahimaaz,
the son of Sadok, and the king said, he is a good man and comes with good news. Ang kagandahan ng watchman na ito, takbo pa lang kilala niya na. Alam niya na kung kakampi o kalaban. So, hindi pa nakarating, alam niya na kung ito ba ay maikabubuti o ikakasama. Ang ganun din ang king, sabi niya, he is a good man and comes with good news. Ikaw kaya, kung tagurian ka, ano kayang masabi ng tao sa'yo? Anong news dala mo? Good news o bad news? Baka sinasabi ni Pastor Bobby na sa 10 sinabi, 11 yung sinungaling. Nasusundan niyo? So at least man lang na tayo mismo ay bearer ng good news. Pero kahit ano pa mang gagawin mo, hindi mawawala talaga ang bad news or bad report. Tingnan natin. It depends on whose report do you believe. So, ikaw ngayon may nag-report sa'yo ng masama, may nag-report sa'yo mabuti, nasa sa'yo na kung alin ang paniwalaan mo. Minsan naman kasi, palibhasa nakarinig ka ng masamang balita sa'yo, o masamang chismis. Nag-chismis bang maganda? Masamang mga paratang sa'yo, dinidibdib mo agad. Parang, romantic, alsa baluta ka talaga. Talagang gusto mong magalit agad. Okay? So, besides, we should not be after what people say. We are after of what God says who we are. Amen? Kaya naman kasi, may mga taong apektado sa mga sabi-sabi. Kasi, mga people pleaser naman kasi sila. Gusto nila marinig lagi yung mga ganda naman yung sinasabi ng tao. Naalala ko tuloy yung babae, sabi ng kaibigan niyang babae, ang ganda naman ng ilong mo. Ay, salamat po. Ganda naman ng lips mo. Salamat po. Malaki ang boobs niya. Ganda naman ng boobs mo. Sabi niya, salamas po. Pagka talaga, buhay na buhay kayo, no? Okay, so, doon sa mga good servants, sa Matthew chapter 25, sabi ng Lord, well done, good and faithful servant. Kumbaga, yun yung valuation ng Lord. Yun yung report ng Lord. Kumbaga, yun yung, anong tawag nila dito ngayon? Yung grading card. Ito yung resulta. Sabi ng Lord, well done, good and faithful servant. Pero kung hindi ka good, hindi rin sabihin ng Lord na good ka. Kung hindi ka faithful, hindi rin sabihin ng Lord na faithful ka. So, halimbawa na lang, haharap ka sa Lord ngayon. Ano kaya sasabihin ng Lord sa'yo? Well done, good and faithful servant, or wicked and lazy servant? Matahimik kayo. Alam mo na yun. Parang hindi sa lahat ng pagkakataon, silence means yes, So at least man lang aware tayo ba? Hindi dahil sa ito yung balitang kumakalat sa kapaligiran natin, sa community natin, kundi at least aware tayo at after tayo, ano yung sasabihin ng Lord sa atin? Masabi kaya niya, well done, good and faithful servant? O yung isa? Ang hirap pumimik dyan. Okay, so, even when you do good or when we do good, there are always critical people who would ignore your good works and magnify your mistakes. Kaya huwag kang magtataka kung kahit anong gawin pagsisikap mo, o anong pagsisikap na ginagawa mo, may nasasabi pa rin ng maraming tao. Kasi may mga taong critical. Amen. Ang unang pagkaintindi ko kapag sinasabing critical, yan na yung malapit ng mamamatay. Ang isa palang ibig sabihin ng critical is, yung mga taong, yung mali lagi ang nakikita, ang mahilig mag-criticize ba? So, kaya nga sabi nila, if you do good, nobody will remember you, but if you do bad, nobody will forget you. Yes. Kasi may mga karamihan mga tao, critical. Ang masaklapan yan, kung nasa loob na ng-church, critical pa rin. ICU ang punta nyo yan. Intensive care unit. Okay, so, you will never win against them. Hindi ka talaga mananalo, critical yun eh. They are always right, at least on their own eyes.
Self-explanatory naman siguro yan. Okay, so, with honor and dishonor. Pangalawa, Not evil. with evil report and good report. Pangatlo, tinutuloy lang natin yung biblical paradox. Pangatlo, as unknown, yet well known. Ito na naman. Kung pagdating sa critical, kilala ka, pero pagdating sa kabutihan, hindi ka kilala. Okay? As believers, we are the salt of the world. Tama? Amen. Sabi ng Lord, kayo ang asin at liwanag ng sanlibutan ito. Pero kagaya ng lagi kong sinasabi, may narinig ba kayo? Ang sarap ng ulam mo, may asin kasi. May narinig na ba kayong ganon? Wala. Kasi may bitchin, may magic sarap, kung ano-ano pa, may nor cubes or nor powder or whatever, ano pa mang nilalagay. Pero hindi kahit kailan sinasabi na, ang sarap ng ulam mo kasi may asin. Sinasabi, Pastor, pagka sobrang alat. Sinasabi ng sobrang alat. Yun nga, pagka medyo napasama, napapansin, pero kapag ang sarap, hindi napapansin. Amen. So, ganun din, as believers, we are the salt of the world. So, pagdating sa kabutihan, not known ka. Hindi ka recognize. Hindi ka na-notice. Subukan mong magkamali. Balita yan. So, salt is obscure. Taste is determined by salt. You've never been recognized. So, huwag ka nang magsusumikap na ma-recognize ka sa lahat ng pagkakataon. Lalo na kung ang ginagawa mo ay hindi lantaran, hindi nakikita. So, huwag mo nang i-expect na, ay, sarap naman, may asin ka. Hindi. Kung gusto mo sumikat, maging suka ka. Sigurado na pansin ka lagi. Kaya mukha asim. Nasusundan niyo ang ibig kong sabihin. Okay, so when it comes to influencing the world, we are unknown. Bakit? May narinig na ba kayo mga pastor na nabalita sa ano? Nabalita sa TV, sa newspaper? Ano nabalita doon? Bad news lahat. Bad news sa pastor. Bad news sa pastor. Pwede pa. Okay, so when it comes to mistakes, we are well known. Sino yun? Na well-known pastor, evangelist ng US na nagkamali sa babae? Limutan ko pangalan. Di bali na, hinuhuli ko lang kayo kung alam niyo. Basta yun na yun. Okay, so, example na lang, sa newspapers are mainly bad news and that's what the world love to know. Kaya tayo hindi known, hindi na tayo nalalantad sa media, kung tutuusin, ang mahal kayo ng mga religious community, bayad ng religious community sa media. Bakit? Kasi good news eh. Ang mundong ito, hindi kay Lord ito eh. Ano pa ito? dapat territory, dapat domain natin ito, pero nanggugulo pa si tanin dito. Hindi pa lubusang naghari ang paghahari ng Diyos. Okay? So, the preachers of good news, they are not known. Sino yung si ano? Malay ko dyan. Pero mga government officials, lalo na kapag kurap, hindi makalimutan, lalo na si Pork Barrel. Di ba? Okay, so sometimes our society only recognize us when somebody is possessed with evil spirits. Medyo dito kasi wala tayo sa lugar na liblib o rural area. Hindi masyadong uso yung napoposes. Pero sa Pilipinas, kahit ayaw ng mga Katoliko, ayaw ng tao sa born again, pag may napoposes, naalala nila yung mga born again. Meron nga akong dito, ewan ko kung meron na dito sa inyo na meron akong na-pray over dito. Hindi ma-attend ng church, yung lang niya, yung hipag niya, ang naka-attend minsan sa church. Yung babae na yon, halos 1 taon na. Ewan ko kung naalala mo ba yung kumari ni Grace. Kalimutan ko tuloy, ninang ni Ella. Hindi ko kilala pastor. Kalimutan ko, tibali na. 1 taon na siya hindi makalabas mag-isa. Kasi napupuse siya, nako-confuse siya, takot siya. So, 1 taon siya hindi nakalabas mag-isa. Lagi na lang siya sa bahay hanggang sa dumating yung mamaya-maya siyang napuposes. Noong, yun nga, napuposes, naalala kami. Tinawag kami, pinapunta kami, pina-over namin doon. Kinabukasan, gumalat na mag-isa. After nun, bahala na. Hindi mo makabalik.
Pag iimbitahin sa church, malayo, pastor Dito kasing church namin, malapit lang Pero hindi natin alam kung nag-church talaga. Pero ang point ko doon is, ganun talaga ang mga anak ng Diyos. Kapag kailangan ka, naalala ka, pero pag panahon na hindi ka na kailangan, sorry ka na lang. Kahit si Joseph nga, sabi ni Joseph, doon sa hinulaan niyang panaginip, kapag na-restore ka na sa posisyon mo, alalahanin mo naman ako, banggitin mo ako sa Pharaoh. Pero sabi ng Biblia, hindi naalala si Joseph. Naalala lang si Joseph dahil may need uli. Ganyan din tayo, di ba? Yes. Kaya huwag ka na magtampo. Hindi sa invitasyon, palitan ng... Kaso pag hindi mo naintindihan yan, salbahe ka, unfriend nga kita sa Facebook ko. So, when people need prayers or pray over, after they get healed, I don't think they will remember you again. Okay. Pang-apat, as dying and yet we live. Mamamatay daw, parang laging nasa panganib, pero hindi namamatay, nabubuhay lagi. Christian's life is full of dangers. Tama ba? In a way, that the devil is after us, yet we live because of God's protection. Ang gusto lang naman patayin ni Satanas is yung hindi kanya. Bakit papatayin niya yung kanya? Pinapadami pa nga niya yun Alagaan pa niya yun. Bibigyan pa niya ng mga pampataba. Pero yung mga anak ng Diyos, sige nga, tingnan ko, tusok-tusokin ko nga itong dibdib mo para manikip hininga mo. Tingnan ko kung magpupurit ka pa. Kinukulang na pala. Uupuan ko nga itong dibdib mo para mahirapan kang huminga, para hindi ka na umatin ng church. Mga bagay na ganun ba? Tingnan natin ang sabi ng 1 John 4:4, greater is He who is in us than he who is in the world. So, may dangers after si Satanas sa atin, pero hindi tayo namamatay kasi greater is He who is in us than he is in the world. Okay, sa buhay ni Paul, 2 Corinthians chapter 11 verse 25, 3 times I was beaten with rods. Hiro nyo? Hindi na uso yung hagupit ngayon. Pero kung galing kayo ng Saudi, maintindihan nyo na may parusang hagupit doon. Nasusundan. 3 times daw siyang hinagupit. Once I was stoned. Salamat na lang. Ang dami kong persecution na inabot sa paglilingkod, pero hindi pa ako binato. Binato siguro ng mga criticism, pero hindi literal na bato. Ang kay Paul, literal na bato. Then, sabi niya, 3 times I was shipwrecked. Yung barko. 3 beses na lumubog yung barkong sinakyan ni Paul. Ang bigat siguro ni Paul. Bigat ang dating na kay Satanas. Gusto siyang patayin. Minsan nga noong pagdating sa Acts 27, after nalunod yung barkong sinakyan niya, napunta sila sa isang isla ng Malta. Nung nagpainit sila sa apoy, yung hinawakan ni Paul yung panggatong, pumulupot yung ahas dito. Sabi ng mga taga-roon, ang sama siguro ng taong ito. Hindi namatay sa pagkalunod ng barko. Ito na, may pumulupot na ahas. Hinihintay na nilang manigas si Paul Kaso lang, ginawa ni Paul, winilik. Bisaya pala yung winilik. Winaslik nga lang niya yung ahas. Hindi. Bisaya pa rin. Bisaya pa rin. Winasiwas. Pinagpag. Alam kong pagpag ganun. Whatever. Winasiwas, pastor. Winasiwas. Sige na nga, winasiwas. Winaslik. So, winasiwas lang ni Paul yung ahas. Sabi ng mga roon, nagbago yung isip nila. Unang una, conclusion or impression nila, ang sama ni Paul, ang demonyo, ang hudas ni Paul, pero nung hindi namatay, sabi niya, galing sa Diyos ito. Kaya nga, tinreover niya yung kapitan sa isla na yon, gumaling sa dysentery. Lahat, mga may sakit, dinala sa kanya. Okay? Pero sabi pa doon, a night and day I have been in the deep. Wow. Ang deep na tinutukoy niya is noong nalunod siya. Naranasan mo nang magdamag sa karagatan? Ha? Sabi niya, a night and day I have been in the deep. Noong malunod nga siya. Tayo ngayon Hindi pa nga tayo nalunod ng barko, reklamo na.
nalunod ka lang ng mga notification sa Facebook. Nasusundan ba? Okay, tuloy pa natin. Verse 26, in journeys of 10, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, ang ibig sabihin ng perils ay dangers, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, and perils among false brethren. Grabe ang danger na hinaharap ni Paul. Kaya huwag ka magtataka kung sa pagsunod mo sa Lord, may danger ka. Ang danger nun kung wala kang danger. That's the difference. Kasi sabi ni Satanas, touch not the hypocrite. They belong to me. They're one of us. Banat din si Lord. Nakikita niya? Okay, panglima, as chastened and yet not killed. Ang chasten ay pagdidisiplina baga, to correct by punishment or reproof. Paano ba Tagalogin ito? Pagtutuwid. Pwede siguro pagdidisiplina. Okay, so, as, parang dinidisiplina lagi kasi nga may danger, kaya halos kahawig ito sa una. Una, example na lang ito, we could be accused and suffer reproaches and punishment for doing good like Joseph. Na nasabi ko nga ito na, ewan ko kung maalala ni Pastor Bobby, na, ewan ko lang, example na lang, at least mag-sense naman ba? Halimbawa na lang, Dan, ikaw si Joseph, hindi mo pinatulan yung, Dan kasi pareho. Noy, halimbawa na lang, Noy, halimbawa na lang, ikaw si Joseph, hindi mo pinatulan yung asawa ng Pharaoh, nagkagusto sa'yo. Macho ka lang kasi. Hindi mo na nga pinatulan, pinakulong ka pa. Ano kaya isipin mo nung nasa kulungan ka? Sana pinatulog. Kita mo, pagkapareho tayo ng isip. Pero si Joseph, nakulong siya sa kasong rape na hindi niya ginawa, hindi siya nagtampo. Kaya pagdating sa kulungan, sabi doon, pinabayaan lang siya ng gwardiya because the Lord was with him. Amen? Kung tayo, kahit ako man, ganun din ang iisipin ko. At least kung pinagdusahan ko, not-tikman ko na. Tama ba ako? Pag-iisip na makamundo. Tama ba ako? Kahit ikaw di naman siguro, maliban na lang talaga na mag-soak ka sa kalooban ng Diyos. Di ba? Okay, so, if we are weak in faith, we might be tempted not to stick to moral principles. Bakit? Hindi ko may garantiya na kung ako yung nakulong sa kasong rape na hindi ko ginawa, hindi ko may garantiya na hindi sasama yung loob ko. Si John nga Sabi ni John, look, behold, the Son of God, the Son of God is coming, and I'm not worthy even to untie his shoelace. Alam ni John the Baptist kasi that Jesus was Christ. He is the Son of the living God. Pero nang nakulong si John, anong sabi ni John? Sabi niya sa dalawang alagad niya, puntahan mo nga si Jesus, tanungin niyo kung siya na nga ang Misaya, o maghihintay pa kami ng iba. Nasaan na yung niya? Nasaan na yung nakita niya na noong binaptize niya si Jesus in the river of Jordan? Pag angat ni Jesus, nakita niya ang Holy Spirit in the form of a dove. Narinig niya ang boses ng God the Father. He is my Son whom I am well pleased. Confirm, Jesus is the Christ. Pero nakulong siya Sabi niya, tanungin mo nga siya kung siya na o maghihintay pa kami ng iba. Nagdalawang isip na. Nagdalawang isip na. Pag pinagaling tayo, praise the Lord, pinagaling ako. Pero nung nagkaroon ng problema, healer ka nga ba, Lord? Kung ang dami kang utang, provider ka nga ba, Lord? Maglalaro na sa isipan mo yon. Klaro naman na siguro yung point ko. In fact, people are laying low because they don't want to get stressed. Ayun sabi sa English, lay low. Sa Chinese, lay low din. Iba lang ang spelling sa Tagalog, lay low. Ilan ng mga believers ang naglaylo dahil hindi nila nakaya yung stress. Hindi nila nakaya yung pagsubok. Lalo na kung hindi naman nila ginagawa.
So, dapat panindigan natin yon. Even if we know the truth, some people will just pretend not to know anything. Kasi lelo nga sila. Simpleng buhay. Naalala ko, walang offense, ano lang ito. Mentality ito noong pinre-over namin noon. May mga Catholic kasi na nagpipray din doon. Sabi ng Catholic, advice sa kanya, huwag nyo kasing i-cast out yung demonyo para hindi kayo pakialaman. Pwede ba yun? Para hindi ka daw pakialaman ng demonyo, huwag mong i-cast out kasi pag kinas out mo, bubeltahan ka. So what kung bubeltahan ka? Cast out ulit. Cast out ulit. Look, chapter 10 verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Tapos sasabihin, huwag kang cast out ng demonyo, baka biltahan ka. Okay, so pang-anim, a sorrowful yet always rejoicing. Napasadahan natin ito nakaraan, pero pwede pa rin mangyari na pwede ka maging sorrowful, pero ang puso mo nagre-rejoice. Okay? Bakit kasi? We can be sorrowful because the world is against us, but we hope in God. Amen. Bakit? Kung hindi against ang world sa'yo, edi kasama ka ng world. Sabi ng Bible, you are in the world, but you do not belong to the world. Because you do not belong to the world is against you. At isang part yan ng pagiging pagkakaroon natin ng sorrow. We can be sorrowful because we offended our Lord. Nga, sabi ko nga, nadaanan natin ito last time, pero gusto ko lang basahin. 2 Corinthians chapter 7 verse 9, now I rejoice. Si Paul ang nagsabi dito sa taga-Corinthians, not that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance, for you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. Okay? For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. So, ikinatuwa ni Paul yung pagkakaroon ng sorrow ng mga taga-Korinto, at least nagsisi sila sa kanilang sorrow. Hindi nila in-ignore ba yung conviction ng Holy Spirit? Merong isang preacher na dati siyang boxer, galing ng prayer meeting na hold up siya. Pati yung collection ng prayer meeting. Nakulong pa siya kasi boxer nga siya, napatay niya yung hold upper, walang witness na self-defense yung ginawa. Sa kulungan sabi niya sa Lord, Lord, magmula ngayon, wag mo na akong pakialaman. Tutuloy yung story to. Pero hindi siya makatulog, hindi siya mapakali. Bakit? Kasi yung conviction ng Holy Spirit, ando doon pa rin. Offended lang siya sa Lord. Pero kapag hindi ka na kino-convict, ibang usapan yun. Pinatigas na ang puso mo. Nasusundan niyo po ba ako? May mga tao, kahit gaano sila kadalas makinig ng Word of God, kahit ilang tao na yung pinapatay nila, gano'n na lang kadali. Bakit? Kasi pinapatigas na yung puso nila eh. Kaya sabi ng Hebrews chapter 3 verse 15, today, if you hear the word of the Lord, do not harden your heart. Amen. Okay? 2 Corinthians 11, for observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner. What diligence it produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. In all things, you prove yourselves to be clear in this matter. Okay, we can be sorrowful with the burdens you bear, which could be too much. Minsan, feeling natin, yung mga pasanin natin, sobra. Karamdam ba kayo ng gano'n? Lord, tama na. Sabay-sabay naman itong problema. Pero sabi ng 1 Corinthians 10:13, hindi ka susubukin sa bagay na hindi mo kaya. In other words, kaya ka sinubok sa bagay na yan, kasi alam ng Lord, kaya mo. Feeling mo lang hindi. Sino bang mas magaling? Si Lord o ikaw? Si Lord. Dahil sinubok ka ni Lord, alam niya, kaya mo. Huwag kang magpadala ni Satanas. Eto pa, sulsulan ka pa ni Satanas. Kawawa ka naman. Hirap na hirap ka na. Yung ibang tao nag-i-enjoy, ikaw nagluluksa. Ang dami-daming mga tao pinagpapala. Tingnan mo sarili mo, kawawa ka naman. Sabihin mo naman, oo nga, makapag-inom na nga. Okay, so we can be sorrowful because our faith is under fire for purification.
Hanggang nabubuhay tayo, hindi pa tayo perfect. So, patuloy ang purification na yan. Okay, Isaiah 48 verse 10, Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affection. Madali ipangaral yan, pero kapag pagsasabuhay yan, ewan ko lang kung makasayaw ka sa gitna ng apoy. Si Meshach, Shadrach at Abednego, tinapon sila sa apoy, huwag lang silang yuyuko doon sa Diyos-Diyos ang pinagawa ng hari. Pero sabi ng hari, talaga bang totoo? Sabi nila, oo, kahit hindi pa kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami yuyuko sa Diyos-Diyos ang pinagawa mo. Aba, pagdating doon nung tinapon silang tatlo, hindi sila nasunog. Yung nagtapon ang nasunog. Sabi ng hari, ilan ba tinapon natin? 3. Bakit nakita ko parang 4? Bakit? Kasi maging sa gitna ng apoy, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Madali sabihin yan eh. God is with us, who can be against us eh. Pero pagdating na ng problema, sinamahan mo ba talaga ako, Lord? Okay, so, pang-7, malapit na tayong matapos. As poor, yet making many rich. Paradox yan. Paano mo mapapayaman yung ibang tao kung ikaw ay dukha? Ang isang katotohanan na hindi natin pwedeng i-deny, you cannot give what you don't have. Amen. Pero sabi dito, ikaw ay marahil dukha, pero pinapayaman mo ang iba. Tingnan natin. As ministers of God's Word, we could be literally poor, but the things we share are very essential. Amen. Hindi ka man nangangaral kung ikaw ay nakakatulong para madala ang isang tao sa paghahari ng Diyos. Malaking kayamanan yan. Tingnan natin si Philemon. Ito yung sulat ni Paul kay Philemon patungkol sa isang alipin ni Philemon. Umpisa natin sa verse 10. I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while I in my chains. Itong si Onesimus, dating slave ni Philemon, nagkaroon ng bad record, nagkaroon sila ng masamang ni Philemon, pero nung si Paul ay nasa kulungan, na-convert si Onesimus. Okay? Nasusundan niya. Amen. Okay, so verse 11, Who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. Why? I am sending him back. You therefore receive him, that is my own heart, whom I wish to keep with me, that on your behalf he might minister to me in my chains for the gospel. But without your consent, I wanted to do nothing, that your good deed might not be compulsion as it were, but voluntary. So, nasa kulungan na si Paul, na-convert si Onesimus, pinadala ni si Onesimus balik kay Philemon, pero sabi niya, tanggapin mo ngayon si Onesimus. Nasusunan. Wala ata akong... Amen. At least naging maliwanag. For perhaps he departed for a while for this purpose, that you might receive him forever. No longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Although nagiging bad record siya sa'yo, tanggapin mo siya ngayon, hindi lang as a slave, but kasama kapwa mo na mananampalataya sa Lord. Okay? If then you count me as your partner, receive him as you would me. Nakakasunod ba kayo? Klaro ba? Amen. Kung ba gusto po sabihin ni Paul, alam ko magka-partner tayo, pareho tayong maglingkod ng Lord, pero kung hindi mo man siya matanggap, tanggapin mo siya alang-alang sa akin. Okay? So, but if he has wronged you or owes anything, put that on my account. I, Paul, am writing with my own hand, I will repay, not to mention to you that you owe me even your own self besides. Nasusundan ba? Ang mga tingin niyo sa akin napapasod. Klaro ba yan? I am writing with my... Ha? Sa ibang translation, sabi ni Paul, hindi ko na dapat banggitin na utang mo sa akin ang kaligtasan mo. So kung hindi mo matanggap si Onesimus, tanggapin mo siya alang-alang sa akin na hindi na kailangang banggitin ko sa'yo na sumbatan pa kita na dahil sa akin naligtas ka.
Maaring hindi mo yan ma-appreciate ngayon na dahil sa akin, naligtas kayo, nag-grow kayo, pero kung mapunta kayo ng impyerno, huwag naman sana, ma-appreciate nyo yan. Pero siyempre, pag napunta tayo ng langit, ma-appreciate nyo. Ako nagpapasalamat tuwing makarinig ako ng prayer. Dalangin namin ang buhay ni Pastor. Bless na bless ako doon. Thank you very much. Nakukuha niyo ang punto ko. So, kahit wala kang literal na pera, pero kung nadala mo ang isang tao sa paghahari ng Diyos, malaking kayamanan yun. Kaya nga sabi ng Bible, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? What can he give in exchange for his soul? Okay? So, Galatians chapter 6, verse 6, sabi ni Paul, sa ganitong context, sabi niya, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Parang, hindi ko alam kung kumakalam na yung tiyan nyo o... Ninanam na. Ninanam na. So, sa ganang context, pagdating kay Philemon, sabi ni Paul, kayong mga natuturuan, nothing personal, binabasa ko lang, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Amen? Okay. Matthew 13:52, then he said to them, therefore every scribe instructing concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old. So kung na-share mo yung mabuting balita, parang kayamanan yun na bago at luma ang binabahagi mo. Amen. Parang pinapatapos nyo na ako, ma-check na nga, dahil sa mga itsura nyo parang malapit na nga mag 9:30. Pangwalo, last, having nothing yet possessing all things. That's nice. Kanina, dukha ka pero pinapayaman mo yung iba. Ngayon, wala ka pero taglay mo ang lahat. Paradox na eh. Okay? By faith, we are rich being the heirs of God together with Christ. Ang heirs ay tagapagmana ba? Di ba? Masarap siguro isipin kung alam mong nag-iisa ka, bugtong kang anak, tapos may kayamanan yung magulang mo. Kung hindi ka masama, okay lang. Pero kung masama ka, siguro sabihin mo, mamatay ka na nga para mapunta na sa akin yung kayamanan mo. Di ba yan ang ginawa ng alibugang anak? Okay, tingnan natin. By faith, we have everything. Yes, yet as faith implies, you don't have to hold and see them, or else it is no longer faith. Kasi pag hawak mo na, hindi na faith yun. Ang faith kasi, we believe in, if we believe, we have faith if we believe in the things we cannot see and on the things we hope for. Pag makikita mo na, hindi na faith yun. Kaya nga sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5 or Titus 2:5. Tingnan natin. Kung hindi 1 Timothy chapter 2 verse 5, Titus 2:5, na mga pinili daw ng Lord na magiging rich in faith. Okay? Check natin para sigurado. Hindi 1 Timothy. 1 Timothy 2:5 pala, yun yung there is only one mediator between God and man. Titus 2:5. Tingnan natin ang Titus 2:5. Hindi rin Titus 2:5. 2 Timothy nga. James, sorry. Sana correct na to. James. James. Out of to? James 2:5. James 2:5 nga. James 2:5. Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? James 2:5, hindi daw ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa mundong ito para magiging rich in faith? Oo nga, karamihan ng buka ang may faith. Kasi yung mga mayayaman, hindi rich in faith yun. Rich in money sila. Okay, so wala na akong oras. Luke chapter 15 verse 31. Noong nagtampo yung kapatid ng alibughang anak, sabi ng magulang sa kanya, kasi sabi ng older brother, andito ako, ginawa ko lahat ng gusto mo, pero hindi mo ako pinagkatayan ng kambing or pulutan namin sa inuman ng barkada. May GD pa naman sana mamaya, sabi ng older brother. Pero sabi ng alibughang, sabi ng tatay, and he said to him, son, you are always with me, and all that I have is yours.
Galing naman. Amen ba? Bakit kasi poor ka pero you possess all things? Sabi nga niya, all that I have is yours. Okay? Proverbs 10:22, nabanggit ko ito sa prayer meeting. The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. So, hindi daw pera ang magpapayaman, kundi blessing ng Lord. Ibig sabihin, if you have the Lord's favor, mayaman ka. If you have the source of blessing, God, mayaman ka. If you have literal blessing, mayaman ka. Kung wala man, mayaman ka pa rin. If you prosper, if you have reasons to praise God, if you have gifts from the Lord, if you have the treaty of peace with God, then you are rich. Amen. Amen? Kaya nga, ano sabi doon? Having nothing, yet possessing all. Challenge. When things don't happen as you expect them, do you still consider yourself blessed? Amen ba? Amen. Can you see the good of all things? The good side, the bright side. Can you see the light when you are in the dark? Amen. Hindi ka nagdadamdam, hindi ka nagtatanong sa Lord, hindi ka nagre-reklamo, hindi ka nagmumurmur, hindi mo kinakumpara sarili mo sa kapitbahay mong panay-ngiti, panay-post ng magaganda sa Facebook. In every dark clouds, there is silver lining. Amen. Ganon din sa mga pagkakataon na parang natabunan tayo ng dark clouds. Pero sabi doon, in every dark clouds, there is silver lining. Conclusion? 2 Corinthians 6:10, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Let us pray. Lord, patuloy naming pinasalamatan ang iyong salita dahil na-appreciate namin at nag-grow kami sa understanding. Hindi namin dinideny, hindi namin ipinagkatwa, Panginoon, na may mga pagkakataon na pinanghihinaan kami sa aming faith, may mga pagkakataon na maraming bagay na hindi namin naintindihan, O Lord. Pero we believe, Lord, by the word that you have delivered today, pinapalakas mo ang aming relasyon sa iyo, tinatanglawan mo ang aming pangunawa para hindi kami lubusang panghinaan, hindi kami lubusang mawalan ng pag-asa, kundi we will be steadfast in you, O God. Dahil sabi mo nga, all our labors will not be in vain, but we will be rewarded according to our labors. Dalangin ko po, O Diyos, ang pagpapagal ng bawat isa, especially po sa family ni Brother Roddy, sa family ni Sister Lisa, sa kanila pong mga burdens, mga kanilang responsibilities para matuloy at magganap ang Bible study sa lugar na ito. Ikaw po ang magpala sa kanila, O Lord God, maging sa buhay ni Nunoy, sa buhay ni Dandan, para patuloy silang maging instrumento sa paglaganap ng iyong kingdom, O Lord. I-bless niyo po ang kanilang mga businesses, ang kanilang mga pangangatawan at kalusugan, at maging ang bawat isa sa amin, Lord God. Sa mga nag-iimbita, sa mga may mga burden, sa mga choirs, O Lord God, sa lahat po, Lord, sa nagluluto, sa mga dumadalo, we pray, Lord, na hindi po masayang ang lahat ng bagay na ito. Masabi po namin, mapalad kami, Lord, dahil nakilala ka namin. Darating din kami sa punto, Lord, na maging sorrowful man kami, nagre-rejoice pa rin kami. Wala man kaming taglay, wala man kaming hawak na kayamanan, yet we possess all things, O Lord. Ganun pa man, Lord, ano man po yung mga needs ng bawat isa. Kung ito man ay kalakasan, grant them panibagong kalakasan, O Lord God. Kung ito man ay kaliwanagan, may you enlighten their minds. Kung ito man ay kapayapaan sa naguguluhan o naguguluminanan, pagkalooban niyo po sila ng iba yung kapahingahan. Dahil sabi mo nga, Lord, come to me, those who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Kung may karamdaman man ang bawat isa, Lord, let there be healing in Jesus' name. Ganon din po, Lord, sa aming financial needs. Let our lives be a living testimony na wala kang pinabayaan at wala kang hinihingi. Salamat po sa lahat ng bagay. In Jesus' name. Amen. Amen. Gandang gabi po. Maraming salamat sa Lord.